Hi guys, what's up mananap? Papunta tayo ngayon sa school ng mga bata, no, para sunduin si Cairo at saka si Beba dahil magla-lunch na sila. And meron kasi kaming surprise para kay Cairo because Cairo has been working really hard. Talagang everyday after school nag-gym siya, nag-workout siya para ma-achieve niya yung goals niya kasi lately naging obsessed siya sa circuit racing. And ako, pinapanood ko lang siya kung ano yung mga diskarte niya. Sabi ko sa kanya, Cairo, sabi niya sa akin, Daddy, gusto kong mag-race ng circuit. Ngayon, ako naman, sige, hindi pwedeng pag sa circuit, hindi pwedeng mataba. Kailangan maging fit ka kasi kailangan maging magaan ka. Maging fit yung katawan mo. Kailangan mo pumayat. Sa circuit dapat magaan ka eh. Yun, pinagmamasdan ko lang siya eh, sinusunod niya ba, ginagawa niya ba talaga yung sinabi ko sa kanya. Mabuti naman dahil kita ko naman yung improvement niya. Sobrang naging masipag siya. Parang gusto niya talaga ito. So I have decided, me and Sheila, na suportahan siya dito sa gusto niyang marating. Dahil nakita ko kay Cairo, he is very resilient and goal driven siya. Nakita ko naman na talagang gusto niya ito ngayon. So napag-desisyonan namin na i-surprise siya. Ngayon, una, hindi niya pa alam talaga na meron kaming surprise para sa kanya. Tapos kumbaga reward niya ito for all the hard work and dedication that he has put in to be fit. Kaya deserve niya ito. Pero hindi ko pa sasabihin yung surprise, no? Sabay-sabay lahat ko kayo isusurprise dahil pagkatapos namin silang pakainin ng lunch ngayon, kukunin namin yung surprise natin sa kanya. And kinabukas pa natin i-reveal kasi bukas yung pinakamagandang timing, no? Yun, samahan nyo kami guys sa surprise namin kay Cairo. This is called, we call this Project Cairo because he have dedicated this time and effort to become fit. Talaga si Cairo dati yung taba-taba kasi talagang napaka-cute na bata, malakas kumain, tapos yun, makulit. And ngayon parang nagbibinata na siya. Gusto niya na maging fit, gusto niya na maging racer. Kumbaga natapos na siya doon sa part ng life niya na maging baby. Ngayon nagiging ano siya, unti-unting nagiging binata. So let's see if ano yung magiging surprise natin para sa kanya. Yun, yun lang. Masaya kasi ako dahil nakikita ko sa kanya yung drive and passion na talagang mag-training. Yun yung hinahanap ko eh sa kanya dati. Dahil nung bata pa siya, wala, naman talaga siya, relax masyado. And nagbago siya. Totoo nga na ang tao ay nagbabago. It depends on the people you surround yourself with. Kung nakikita mo palagi na yung parents mo is a hardworking parent, kung nakikita mo palagi na masipag yung tatay mo mag-workout, mag-training, very resilient, ma-absorb mo yun. And yung mga tao nakapalibot sa'yo, if they put in positive things to you, pag kumbaga pinangangaralan ka maging mabuting tao, pinangangaralan ka maging masipag, maging magalang, at maging responsable, kumbaga ma-absorb mo lahat yun. And ganda yung upbringing siguro niya. Masaya ako dahil as a father, tayo niya guys, para pangaralan siya yung mga dapat na masaya ako na-absorb niya naman yun. So yun. I like it without the bed. So you can put more stuff. Di ba? Yeah. And you can drive with the motor. Alangan. Kasama tayo bukas, punta tayo sa city, Saturday. Practice kasi mga circuit doon. Ayan, manood tayo.
Gusto mo manood? Yes. Yes. Ako? Sama ka din. Sama ako sa ducks. Sa tax ka na lang lagi. Yung family ang important. Hindi yun. Cancel yun. Cancel yun. Ano? Pero ako siya yan. Ha? Ikaw. Ha? Huh? Nag-prepare ako nga punta doon. Nag-buy na ako ng stuff. Okay, okay. Ako man ang bossing. Ako man ang masusunod lang. But ako? You have to ask permission to me always. But And you still didn't ask permission to me. Sa Manila. It doesn't mean... And syempre, I am very proud of my daughter because she's very responsible. Sa edad niya yan, napakaliit niya pa, ay very supportive siya sa kuya niya. Alam ko, sa ngayon, hindi pa siya nahihilig sa pagmumotor. At kung ano man ang gusto niyang gawin na sports sa ngayon, ay lagi lang ako nandito para suportahan siya, no matter what. Dito na tayo sa surprise natin para kay Cairo. So, bibili tayo ng motor niya dito, Sniper 115. And hindi niya pa alam na matutupad na yung pangarap niya na maging circuit rider o circuit racer. So, yun. Siyempre, para sa akin, susuportahan namin siya ni Sheila sa abot na makakaya namin. No? Kahit na paano, nandito kami para talagang ibigay yung best din namin, best foot forward namin ni Sheila para sa kanya, dahil ginagawa niya rin yung part niya na magsumikap. Kaya bababa na ako ngayon, and then hintayin niyo ako guys para makuha na natin yung motor. Bye. Kaya nakarga na nga natin itong Yamaha Sniper 155 na 2024 dito sa DHCI Cycle House. Kaya maraming salamat kay Mark for helping us out na makuha itong motor ni Cairo. And syempre, nagpapasalamat ako sa Yamaha Motor Philippines because we discovered this because of the Fast Fest program nila, no? It's a very effective program to discover young talents in circuit racing. Kaya maraming salamat, Yamaha. Yung 111 nasa meaning for us. Yun, every time na makakita ako ng meron ako mga decisions na mabibigat, nagpapakita sa akin yung number na yan. Ngayon ulit, tignan mo. Bumili tayo ng motor ni Cairo. And kung tama ba yung decisions natin, may ginawa yun. May sign na yan. Ulit. Sa harapan natin yung kotse. Nakalabas lang natin sa Yamaha. May sign na agad. 8111. It means tama daw yung decision natin. Sabi ng guardian angel natin. Yo! Let's go! At pagkatapos nga nating makabili ng motor ni Cairo kahapon, kinabukasan, hinatid natin si Beba sa event niya sa UIC kasi meron siyang chess event, no? Meron siyang competition, kaya hinatid natin siya today. And Si Beba sa hindi siya makakasama sa surprise natin kay Cairo mamaya, kaya medyo malungkot siya, pero syempre uunahin niya daw muna itong event niya kasi meron siyang commitment sa school nila. Syempre, napaka-importante sa akin to make my girls feel na they are loved. Maramdaman nila na mahal sila ng daddy nila. And mapakita ko sa kanila na I will protect them no matter what. At lagi ko silang itatrato ng mga baby ko. Kasi itong mga babaeng anak ko ay napaka-importante sa akin. So, I make them feel na mahal ko sila at lagi kong itatrato na mga baby ko sila forever. Papangalagaan natin, no, yung mga anak natin babae dahil they are very precious. And gusto ko maramdaman nila na I will always be here for them no matter what. Hey guys, meron tayo. Si Cairo nandun na sa loob ng sasakyan. Hindi niya alam, meron akong surprise sa kanya ngayon. Let's go.
Kuya. You good? You ready to watch the riders there? Yeah. Good for you. Let's go. Gusto ko pa talaga mag-race ngayon kasi Sayang. wala man siyang motor. Yan o, meron motor o. Look. That's We the can one borrow o. that. That's the one o, Yes, kuya. Sniper 151. Ganyan yun? Yeah. Yan yung gamit mo sa ano? Oh, yung sa... Yamaha? Oh. Oh my God. Maganda yun no? Maganda. I also like one. Check natin doon kung sino mga nag-practice ngayon. Sabi nila kasi meron mga nagpa-practice ngayon. Hopefully, may makita tayo today. Let's go to the track. We have something to show you, Yeah. but it has to be surprise. Ba't pikit yung mata mo ganun? Okay. Ha? So wala tayong pang piring ng mata. You have to wear this like this. Wait lang. So, surprise man kasi ito. Yeah. Ano kaya yan na surprise? What do you think? I don't know. Do you have Huh? a clue? Okay? I don't have a clue. Wala ka makita? Wala. Oh, good. Huwag ka ano ha, don't pick ha. Don't pick ha. Pero, Sayang ang surprise. What are you thinking? Merienda. Merienda, pizza. Charot. I don't know. I don't know what to Pero expect. merong kanto doon. Yeah, oh. You don't know what to expect. No picking kuya. Okay. Asa ka? Dali no? Hindi ba na sila? Mauni. Mauni. Sino ni Mao? Takaan na sila ba? Sakot na kano diri? Walay agi sa dalan. No picking. Wait lang. Wait lang ha. Wait lang kuya. No muna. Tara, baba ta. Wait lang kuya ha. Si mami muna magbaba. Ready ka na? Oh, wait lang. Bakit? I don't know. I'm going. Okay. Sama na okay. Liga. You ready? Yeah. You ready? Yeah. Sige, tanggal. Surprise! Surprise! Ha? Ha? Ayan. Sige, check mo. Check mo yan, ano yan? Check mo. Ha? Suot mo yan? Wow! At kitang-kita mo nga sa kanya no, na talagang nasurpresa siya kasi idol na idol niya yung SPRS at lalong-lalo na ang Team Sec. Kaya nung nakita niya yung helmet, talagang sobrang saya niya. Alam ko, mahilig lang siya talagang kumbaga itago yung feelings niya, pero makikita mo sa kanya yung excitement dahil nung una pa lang idol na idol niya ng Team Sec. Sec. Ah, Team Sec, bay! Team Sec yan? Ha? Sec. Ah, kaya Team Sec ka na. Team Sec ka na? Thank you ka, Team Sec. Thank you, Team Sec. Naman. At andito na nga kami para ipakita yung main surprise namin para kay Cairo. Alam ko simple lang ito, pero para kay Cairo talagang it's a big deal na
pinagbigyan namin siya sa pangarap niya na gusto niya maging circuit rider. At talagang very emotional talaga kasi itong batang to. And alam ko na grabe ang saya niya nung nakita niya na meron siyang sariling motor na pang circuit. Kasi ang alam niya talaga, kapag sasabihin niya sa akin na magsisircuit siya, hindi ko siya papayagan dahil nga isa ako motocross rider, and baka ayaw ko, baka magalit ako sa kanya. Natatakot kasi siya na ma-disappoint niya ako. Kaya talagang nahihiya siya sa akin. Hindi kasi si Cairo demanding na bata. Kumbaga, kung ano lang yung ibibigay mo sa kanya, talaga matutuwa na siya doon. Very appreciative siya sa mga bagay na ganoon. Kaya, at saka natatakot siya na ma-disappoint ako. Ayaw niya na baka ayaw ko ring mag-circuit siya. Kasi dahil nga, motocross rider ako. Pero, ayan, umiiyak na talaga siya dahil sa sobrang saya niya. And, alam ko, simple lang itong regalo namin sa kanya, pero talagang tuwang-tuwa na siya dito dahil pinagbigyan namin siya na ipagpatuloy yung path na gusto niyang tahakin, or sinuportahan namin siya sa plano niya na walang alinlangan. Alam mo, ganun kasi talaga dapat. Kahit na ano pa man ang sports natin, or kahit na ano pa man yung sports din na gusto ng mga anak natin, isuportahan natin sila. Kahit na magkaiba ito at hindi kayo magkaparehas ng gusto, or hindi kayo magkaparehas ng tatahakin na adventure sa buhay, or tatahaking pagsubok sa buhay, no? So, suportahan nyo pa rin dapat yung mga anak ninyo. And, kung pwede, sabayan nyo sila sa trip nila. Dahil, kapag na-feel nila na kahit anong mangyari ay susuportahan nyo sila, talagang mabibuild yung confidence nila. Alam ko, umpisa pa lang to ng journey ni Cairo, pero gusto kong ipaalam talaga sa kanya na I will be here for him, to support him, and make memories na masasaya at talagang machi-cherish namin yun habang buhay. Yun yung gusto kong iparating sa kanya. Kaya ginawa talaga namin ito. Para sa akin, napaka-importante ng motorsports. Kasi ito talagang nag-mold sa akin simula ng bata ako, na kung anong meron ako ngayon at kung ano at sino ako ngayon dahil sa motorsports na yan. I shared so many memories with my father and with my brothers and sisters dahil sa motorsports experience namin. Simula sa pagdayo, simula sa pakikisama sa ibang tao, at pagiging mabuting athlete, and paglayo sa bisyo dahil lang sa motorsports. At syempre, na-build ko rin yung confidence ko dahil nalaman ko na yung tatay ko hindi pala ako papabayaan kahit na anong mangyari. Nandyan siya para alalayan ako at i-guide ako sa goals na gusto kong ma-achieve. Kaya talagang napaka-importante para sa akin na motorsports. It's not only a sports for us, but also it has been a part of our lives na bumuo at humubog sa amin. Kasi sa motorsports, it will teach you so many things. It will teach you to be resilient, to have perseverance, to never give up on your dreams, and also to be competitive, but also magkaroon ng sportsmanship, matutong makisama. Napakarami mong matututunan sa motorsports that will help you to become a better person. Alam mo, ang tao na maraming pinagdaan ng pagsubok ay mas magiging matatag, mas magiging matibay, no, pagdating sa totoong buhay. That alone is why motorsports is so valuable, no, to molding you to become the strongest version of yourself. Sabi nga nila, no, the pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. Kasi overcoming the challenges leads to greater strength and resilience in the future.
Kaya napaka-importante mga kaibigan ng failure in training, tapos mga pagkabigo, napaka-importante niya ng mga bagay na yan, and you will feel that pressure and all na mga failures na yan pag sumali ka sa motorsports. Kahit anumang motorsports yan, talaga makakaramdam ka ng pagkatalo, pagkabigo, that will eventually make you a better person. Nasabi ko nga sana ko, hindi tayo nagmamadali. Kailangan natin matuto and to build a better foundation that is strong enough to carry you to whatever you set your mind to achieve.